Masamang utos sa Ombudsman ay may di nakapagpigil, binunyag lahat. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Boses ng Bayan PH. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Boses ng Bayan PH at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Magandang araw mga kaibigan. Ayan, syempre bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa Boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag natin kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Syempre ayan po yung The General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by Senator Amy Marcos. Title niya dito is OMB, Bagong Panakot. Bagong panakot. Ito, nasagap niyang impormasyon na ang mga kongresista na hindi daw boboto pabor sa impeachment ni VP Sara, maliban sa hindi bibigyan ng pondo, posibleng kakasuhan din daw sa OMB. Ano yung OMB? Ombudsman daw. O, pakinggan natin siya. Mainit pa rin ang panahon, mainit pa rin ang chismis galing sa Kongreso at Senado. Pangano, yung 3 little letters na sinasabi na FLR for later release, yung mga project na nakatenga for never release, tanggap na ng mga opisyal na wala talagang pera sa administrasyon. Walang project. Tignan ninyo, may nagpapatayo ba ng mga tulay? Meron bang mga road widening o di kaya bagong kalsada na binubuksan? Wala. Meron, Senator Amy. May nagpapatayo. Nagpapatayo ng bagong bahay. Bagong mansyon. Kaya sabi natin, isa na lang to, wala tayong magagawa. Marami pa tayong utang mula nung huling halalan. May 2 halalan pa ng barangay at party, isa na lang. Pero may bagong pananakot ngayon. 3 little letters na naman. Ang pangalan, Ombudsman. OMB. Nakakatakot dahil kakasuhan Mukha pa lang nakakatakot. ka raw kapag hindi ka bumoto para sa impeachment ni VP Sara. Tama ba yun? Nakakatakot talaga. At hindi pa yun. Maliban pa sa OMB, may DOJ pa, may NBI pa, may SEC pa. Sangkatutak na kaso ang uulan sa inyo pag hindi Ginamit na nila lahat no? Kaya naiisip tuloy ng taong bayan, ano ba to? Semi-martial law o martial law na ba talaga? Parang no? Kahit hindi niya parang hindi diniklara pero parang nararamdaman natin, parang gano'n na. kayo bumoto ng twin. Nakaka-nervyos talaga. Tama ba ito? Talagang may bribery na. May pananakot pa. Ano ba itong nangyayari sa bansa natin? Uy, mainit pa rin ang panahon. Mainit pa rin. Sabi, no? Si Senator Amy parang nasa commercial lang Double attack. Pag hindi ka adala sa pondo, kasi may mga ano dyan talaga na ano ito? May prinsipyo. Pabayaan mo na yung pondo na yan. We can survive. Paano yung kaso? Kung may nangyari nung una, basta. So, ang hindi matakot o hindi madala sa pondo, baka madala, mapuwersa sa kaso. O MB, kaya siguro maraming pumirma ngayon. Kasi tayo, marami naman nagsasabi na parang isang pamba-blackmail talaga yan. Diyan mo na lang malalaman kung merong prinsipyo ang isang congressman, sa totoo lang. Siyempre, pag hindi ka pumirma dyan, siyempre, ibig sabihin, hindi ka natatakot dun sa kaso. At hindi ka mukhang pera dahil ayaw mong tumanggap ng pera. Diba? Kasi nga, yung pondo, parang hindi na baling isakripisyo ko ang aking nasasakupan. Basta ay aking prinsipyo ang aking paiiralin. Parang gano'n. Diba? Kahit pa paano. Yun. Nakakatuwa yung gano'n. Na, Pero siyempre, parang napaka-unfair naman yun. Kahit pa paano na parang nakakaawa din naman yung distritong nasasakupan niya. Kung sakaling maging gano'n. Kaya talagang minsan. Kaya minsan, syempre, mapapaisip sila na pumirma na lang kaya ako o magsalita na lang kaya ako ng yes. Kasi kung sakasakaling hindi ako mabigyan ng pondo, wala akong gagamiting pondo
sa nasasakupan ko. Paano ko susuportahan lahat ng dapat na suportahan dito sa nasasakupan ko? Parang ganun eh. Kaya mapapag-isip kung talagang iniisip mo yung taong bayan, yung nasasakupan mo. Kaya talaga minsan, parang mauunawaan mo rin siguro yung mga pumirma eh. Siguradong may mga pumirma dyan na labag din sa kalooban nila. No, pero siguro, mas lamang pa rin yung pumirma na talagang pansarili nila. May cambio pa rin eh, no? Kahit pa paano, no? JNDISEC. Sabi naman. Oh, ito na naman. Baka mamaya, bansagan na naman nila si Senator Amy ng fake news. Kasi may napanood akong video niya kanina na mayroon daw, nakatanggap siya ng abiso, warning na, Senator Amy, huwag kang magkumpiyansa, huwag kang labas ng labas. Bakit? Baka ma-Jason sa ka. Aaresto kayo ka rin ng NBI katulad ni Jason Sa. Bakit daw? Si Jason Sa, nagpakalat ng balita na may sakit si Pangulong Marcos. Ito naman si Senator Amy, ganun din. Na-interview siya sa Cebu, sabi niya, labas-pasok sa hospital si PBBM. Ay, nako. Sa totoo lang, no, sinasabi nila na baka ma-Jason sa si Senator Amy. Nako. Malabo yan. Malabo yan. Siyempre, kahit pa paano, kapatid is kapatid. Parang napakapangit naman yan, no? Kapatid mo, pinahuli mo. Oo. Kahit sabihin natin ang salita ng ganyan sa Senator Amy. Malabo pa rin. Parang pababayaan lang yan. Sige, magsalita ka lang magsalita. Pero talaga kung papakinggan mo, no, masakit talaga yung sinasabi ni Senator Amy. Lalo na kung totoo. So dahil doon sa kanyang payag tungkol sa kalusugan ng Pangulo, baka ma-Jason sa siya. But anyway, speaking of Jason Sa, nakalabas na po si Jason Sa at Sigurado naman yung makakalabas. lalabanan na lang niya ang kaso. Dalawang kaso ang hinaharap ni Jason Sa. Yung una, yung false publication or false appearances, violation ng Article 154. Yun yung naisyuhan siya ng warrant of arrest na nagkamali, nilagay na non-bailable. Although, magaan na kaso lang yun. Non-bailable. Magayon Hindi nga ka eh. makapagpiyansa. Yun nga, And then, gaan ng kaso tapos non-bailable eh, no? Parang ano yung martyr. Nagkamali nga yung korte, nakulong siya ng 5 days. Mabuti naman at nag-apologize yung korte sa pagkakamali at tinanggap naman ni Jason Sa. So, ang isang inaabangang update sa kasong naisamba kay Jason Sa yung cyber libel. Ibang kaso na naman yon. Cyberlife. So, mag-i-issue ba ang korte ng warrant of arrest o hindi? O, yun ang... Kaya, patong-patong ang kaso ngayon ni Mr. J. Sonsa. Kayang-kaya naman harapin ni Sir Jason sa yung mga kaso na yan. Di ba? Dahil nagsasalita. Matapang. No. Ganyan naman talaga eh. Kapag ikaw nagsasalita ka, naglalabas ka ng katotohanan, ganyan, ikaw talaga huhulihin ka talaga. Ikaw yung lalabas na masama. Kasi parang sa panahon ngayon, parang wala kang karapatang magsalita eh. Wala kang karapatan na ilabas kung ano yung nasa sa puso mo. 'Di ba? Kumbaga kimkimin mo na lang yan hanggang sa atakihin ka. Hindi katulad ng panahon ni PRRD na nakikita natin na may mga bumabatikos kay PRRD pero pinababayaan niya lang na pinababayaan nung presidente pa siya. Kita mo sila Trillanes, lumaki ang ulo hanggang ngayon. 'Di ba? Binabanatan siya nila Madam Lenny, na Trillanes, kung sino-sino pa, si PRRD, kung ano-anong ginagawa kay PRRD, kung ano-anong pinagsasabi kay PRRD. Pero hindi. Ang sinabi ni PRRD ay karapatan yung magsalita. May demokrasya tayo. Sige, magsalita tungkol sa akin. 'Di ba? At ang maganda doon, sasagutin mo na lang kung ano yung pinaparatang nila sa'yo. Kaso sa nangyayari ngayon, kapag nagsasalita ka, dalawa lang ang pupuntahan mo, ang makulong ka o makalaboso ka. Parang pareho lang yun. Di ba? Ay nako. Noon din, itong Brave 18 Marines, patong-patong din, kasama si Attorney Levi Livito Baligod, patong-patong din na kaso. Ang takot mo, no? Sila na yung mga testigo, no? Patong-patong pa yung kaso nila. Parang ang hirap tumistigo sa flood control project, no? At ang update kanina, nagkaroon ng open forum with
yung Brave 18 Marines, kaharap nila ang mga more than 50 retired generals, admirals, colonels, at iba pa para maliwanagan yung mga issue. Mm. So nagtanong yung mga retired generals, admirals, yung iba sa kanila against, critic ng Brave 18. But after daw sa paliwanag, kasi question and answer, satisfied na ngayon ang mga retired generals, admirals. Kaya lahat na nag-attend doon, more than 50, perma na ng manifesto of support sa Brave 18. So, abangan natin. Abangan natin. Walang pinadalo na mainstream media at saka social media bloggers kasi yun ang request ng Brave 18 at kanilang abogado. Baka daw i-splice yung video o i-manipulate yung proceedings doon para tama. sirain ang Brave 18. Kaya Tama din. abangan na lang natin, ilalabas din yung resulta ng forum na yon sa selected media outlets na yung hindi bias. Kasi karamihan mainstream media ngayon, wala nang tiwala ang Brave 18. Kahit ako, wala na akong tiwala sa mainstream media. Oh, kasi talagang dapat pag-ingatan nila eh. 'Di ba? Yung pagkakatiwalaan nila lalong-lalo na is mabigat yung mga sinasabi nila. 'Di ba? Kasi kapag mabigat ang sinasabi nila tapos nakikita naman natin na nag-interview sa'yo o hindi pabor sa sinasabi mo, talagang madadali ka, masusunog ka. Gano'n naman ngayon eh. Kaya talaga dapat mag-iingat ka sa mga taong pagkakatiwalaan mo, sa haharapin mo, sa mag-i-interview sa'yo, sa kung ano-ano man. Lalong-lalo na, sinabi ni General Macanas, kaya hindi pinayagan na pumunta yung mga mainstream media o social media bloggers para hindi naman ma-splice, no? Para hindi madaya yung mga sasabihin nila. 'Di ba? Tama naman 'yun, no? Pero sa totoo lang, yung Brave 18 na yan is talagang kakailanganin pa yan. Kakailanganin yan. Lahat ng mga sasabihin nila sa mga susunod. Lalong-lalo na, syempre, kung yan ay mabubuksan uli sa bagong administrasyon. Kasi sa pagpalagay mo is magtuloy-tuloy sila ngayon is hindi pa talaga para sa akin, hindi pa talaga ito yung kasagutan Hindi pa talaga ito yung panahon para malaman natin o maresolba itong pinag-uusapan na yan tungkol sa flood control project o sa mga anuman, sa mga mali-maleta na yan. Hindi pa yan. Talaga sa bagong administrasyon. Doon talaga yan. Kung sakasakaling mag-iiba talaga, ha? Yun ang usapan. Maliban na lang sa SMNI at saka Net25. Ayan talaga, SMNI, Net25 talaga nagbibigay talaga ng mga balitang tunay yan. Kaya syempre, dyan tayo bumibilib Baka doon tayo makakapanood ng pangyayari sa forum with Brave 18 Marines. Ayun, at ating natungayan ang video na nagbula kay Boses ng Bayan PH. At syempre natungayan natin ang boses at video na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay General Macanas. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.